Meet na kami. Hi everyone! Magandang gabi. Ito na naman tayo for another I Am Possible PH podcast episode. At syempre sobrang interesting na naman yung bago nating topic for tonight, which is health and lifestyle, and something very interesting. Pero mamaya natin sasabihin yung mga segments natin. But of course, we would like to thank, of course, yung mga sponsors muna natin. Hyundai Power Products, Everyday Hyundai, Neo Cafe and Bar. Ayan, they are inviting us. We are actually inviting you. Saturday is St. Patrick's Day. So, street party yan sa Poblacion, Makati City. Sarado yung buong strip. So, pumunta kayo. Sobrang saya niyan. At ang alam ko, may ilalabas si Neo na bagong line of their own home brewed, tama ba, yung cocktails sarili nilang gawa. So ilalabas nila yan on Saturday. So this is something na you need to watch out. Then of course, Hobby Hive, Ozin Hub and Cafe, Hobby Hive Cafe at Unbox Green Hills. And shoutout sa mga taga Unbox Green Hills. Ayan, so sila Dalan Recovery Food and Bar. Ayan. Soon, magbubukas na yan. And of course, ang unang commenter natin, si Boss Rolly Dado. Good evening. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. At syempre, share nyo po yung live natin. This is your time to share. At for sure, marami po kayong matututunan ngayong gabi at marami tayong pag-uusapan at pagkikwentuhan. And, kamusta naman kayo dyan? Ako, galing kaming Batangas Lipa kanina for Hyundai Power Products. We will be having our IIEE, yung Electrical Engineering Convention, 27 Convention tomorrow. Happening yan sa Aqua Marine Recreational Center sa Batangas Lipa. So, ang daming mga sponsors, ang daming mga bagong lines of products na pupunta. And of course, Aces Marine and Links Industrial Corp will be there. Dala-dala namin yung BI Pure Water, si Hyundai Power Products, and of course, shout out, bukas makasama rin natin si Gen Diesel Philippines Incorporated for their lines of services and product. And that's something to look forward to para bukas until Saturday. And ayan. At syempre, eat, play, run. Malapit na po yan. Malapit na po i-launch natin. Ayan, kakatokin natin sa screen si Aki, si Direk Aki. Direk Aki, labas na natin yung vlog natin yan, yung episode 1 natin. Tapos syempre, shoutout kay Eloisa. Nasa Alabang siya ngayon, nagbabasking siya. Hindi siya tatawagin na basking queen kung hindi siya nagbabasking. So, nagbabasking siya ngayon, kaya wala siya. So, kaya lang syempre we need to push through kasi sobrang exciting at sobrang interesting yung ating topic for tonight. And of course, without further ado, di ba? Last time, di ba, si Ina, sobrang saya ng topic natin about gentle parenting. And ngayon naman, it's about health. And somehow, there's a lifestyle part out of it. And of course,
marami tayong surprise topics for tonight. And sino ba ang ating special guest? Okay? Ano lang naman siya? Ito lang naman. Well, a very decorated young doctor, a board-certified specialist in internal medicine, board-certified rheumatologist, and he is now a consultant for St. Luke's Medical Center, Quezon City, Providence Hospital, Quezon City, MaxiCare, Quezon City, and IntelliCare BGC. Ayan, so internal medicine, board-certified rheumatologist, no other than, may ating patagalin, let us welcome our special guest, Doc LJ Dado. Ayan, palakpakan naman natin si Doc LJ. Hi. Hello Hi, Jay. everyone. Good evening. Hello kuya, magandang gabi. Ayan, hi Jay. Welcome Sa lahat sa ng ating podcast. nanonood. Thank you for inviting me. No, and Sir Aki as well for inviting me, and I am Possible PH. So, yun, magandang gabi sa inyo lahat, and I guess let's start. Oh yeah, oo naman. Bago tayo mag-start, asan ka ngayon, Jay? Ako, eto, nasa bahay, kakatapos lang tumakbo. So, kailangan. And then, yun, tagaling lang din sa work. And then, pagka-uwi sa work, takbo, So, usual safe routine. pala, hindi ka na lang doctor ngayon, but you're also trying to be a running advocate. Tama ba yan? Hindi naman sa advocate, more of advocate for myself. Okay. Well, Mahirap na. sabagay. Actually, si Ina, yung sister namin, si Teacher Ina, tumatakbo na rin yan. Kasi Doc LJ, matindi na rin ang pagtatakbo. So, parang ang nangyayari, ako na lang ang inaantay na tumakbo. So, malapit na yan. Hahabulin natin sila. At of course, bago yan, Natin yan. Doc LJ, batiin mo muna yung mga viewers natin, yung mga followers natin nanonood. Invite mo sila to share kasi ano ba yung bakit nila dapat i-share ang ating podcast for tonight. Hello sa lahat ng nanonood at manonood pa, no? So, welcome to our today's episode, no? So, it's a very interesting episode. Although hindi ako yung host talaga dito, pero today's a very interesting episode. So, we'll be tackling different topics tonight, pero more specifically centered around health and lifestyle. No, we'll be tackling especially yung mga myths or common misconceptions na meron tayo mga Filipinos about health in general. So, kung may mga tanong kayo, pwede nyo po iba to sa amin, no, para at least we can talk about it, para ma-clarify, para at least magkaroon ng clarity yung mga tingin natin kung tama ba o mali. So, we'll talk about it. Yes. Uy, ayan medyo interesting yung sinabi mo yung tungkol sa beliefs and superstitions, no? So, andyan yung mga wag maliligo, yung mga lalagyan mo daw ng sinulid yung noo pag ayan. Exciting yan. Pero mamaya na yan. Dun muna tayo. So, Doc LJ, welcome again to Impossible PH Podcast. And we are very honored to have you. So, ang unang question ng Madlang People, bakit mo pinili ang pagiging isang doktor? Ayan. Nice question. Actually, ngayon sa tagal ko ng naging doktor, sa haba nung biyahe, nakalimutan ko na kung bakit talaga actually. No, pero hindi. I think I started, hindi ako yung usual na bata na pag tinanong mo nung bata ay kung anong gusto mo, doktor agad ang sagot, no. Alam ni Kuya yon kasi sabihin pa nga nila sa inyo, gusto ko daw ng bata maging basurero. Oo yan. Pero hindi talaga doktor yung Sundalo. Basurero at sundalo. Yan ang gusto mo. Oo. Growing up, I really didn't think about being a doctor. Pero one day, realize ko parang I think ito yung bagay na magiging magaling ako. Kumbaga, hindi naman sa nagyayabang, pero I think ito yung kaya kong gawin na alam ko or kaya ko mag-excel as compared sa other na mga bagay. And aside from that, no, yung mother namin, no, wanted to be a doctor then when she was younger, no. However, due to her responsibilities, she had to cut her medical school short, so she didn't finish her education or her medical school, so she wasn't able to fulfill her dream, no. So parang ako, in a sense, parang it was my way of fulfilling that dream for her. So sali na rin yun sa mga
dreams ko for myself. So eventually nairaos din, no, na umabot din tayo after ilang taon ba. Ilang years ba? Ilang years ba inabot bago Madalas yun yung tinatanong, no, kung gaano ba katagal maging doktor. So kung susumahin natin bago ka umabot sa point na kung nasan ako ngayon. Oh, So siguro mga 12 years. 12 years. 12 years lang ba? Mula high school yun. Oo, mula college, medical school. Marami kasing steps no? Baka humaba yung usapan natin. Feeling ko sobra sa 12 years. Kasi Depende kasi, no? Kasi may mga ibang tao na in between, nag-gap year, okay, nag-take gets, ng breaks in between. Pero may mga tao rin kasi, kunwari ako, I didn't take gap years in between nung mga, kunyari, from college to medical school, from medical school to specialization. Some people kasi take gap years in between pero I opted to dire-diretsohin ko na lang para yung ba yung tinatawag na Jay? Tawag nila doon is nagmo-moonlighting daw sila. yes, oo. So marami kasing maraming pathways once you become a doctor, no? So yung specialization or taking up a specialization is just one of them, no? A lot of doctors go straight into moonlighting or practice agad, no? Yung mga colleagues natin na general practitioners, no? Pero some people take up specializations para mag-specialize sila into a single branch of medicine. Or for my example, I took up internal medicine, which is 3 years. And then after those 3 years, I took up further subspecialization, which is rheumatology, yung subspecialty ko, which is another 2 years. So yun pa lang 5 taon na agad plus yung iba pa. No? More or less 15 years siguro. Yun nga. So feeling ko talaga it's more than 12. So tama nga, it's 15 years. Grabe no? Grabe yung journey towards it. Pero well, tayo pareho. Look how it turned out, di ba? So yun nga yung sabi mo kanina, feeling mo dun ka mag-excel. Kasi ewan ko lang may ganun kasing pakiramdam. Like, if you're doing something, tapos ramdam na ramdam mo yung push, na parang meron ka talagang push or motivation to do it, na parang, nakakapagod physically, pero gusto mo talaga siyang gawin like, meron kang drive na kailangan tapusin ko to. Yeah. Kailangan ito. Tsaka ang maganda sa ginawa mo, since tinapos mo siya ng dire-diretso, well, I think it's about setting your goal na, eto dapat pagdating ng taon na to, tapos na ako sa ganito. Yeah. I think yun din yung important about it. Not just in medicine, no, but I think for everybody that's listening or watching us tonight, I think yun yung isa sa important parts of not just, I think, growing up, but in life in general, no, is about finding your niche and finding your passion. Kasi kung hindi mo siya passion or hindi mo dahil lang napipilitan ka lang gawin yun, hindi ka mag-excel doon hindi mo magagawa siya to the best of your abilities, no, ng extraordinarily well kung hindi mo siya gusto talaga. Like for example in medicine, the hours are so long, the hours are grueling. So kung hindi mo talaga siya gusto, hanap ka ng paraan para umalis or para bitawan yun. Pero once na gusto mo talaga siya, no, like ako, yun talaga yung pinangahawakan ko kasi pinasok ko to, ginusto ko to, so hindi ko to bibitawan. So kasi easy to say na para sa lahat kasi. Yeah. Hindi siya yung gusto ko maging vlogger. Lahat bukas pwede kang pumikat ng camera, gumawa ng something to use na sabihin mo sige magiging, well, we're not saying na ganun siya, but yung pagiging doktor is a very parang iba siya calling ata talaga siya kasi it's not something na pag naisip mo lang pagising mo, sige gagawin mo kasi kaya mo agad gawin. It's something na meron siyang step by step. And every step is definitely harder than the previous one. Yeah, oo. Well, mahirap sa simula. Parang I think mahirap siya all throughout, no? Pero yun nga, it's really Bakit about... mahirap to?
gusto marinig ng mga viewers natin, ano yung pinakamahirap sa pagdodoktor? Ano yung parte doon na pinakanahirapan ka? Ang para sa akin, ewan ko lang kung di ko lang kung may nanonood dito ng mga doktor din, kung Ayan, mag-aano. eto, bago mo sagutin yan, basahin muna natin. Ayan, Joyme Posadas, magandang gabi. Si Sir Raul Floriendo Jr., may mga tanong siya, totoo ba paniniwala nila na running causes arthritis? And mamaya sagutin po natin yan, sir. Si Helen Hapatinga Visco, gandang gabi, Doc. Si George Madrigal, hi Doc LJ. And then si Sam Teng, totoo ba ang pasma, yung bawal maligo diretso after exercise or massage? Yan, napaka ano yan, mamaya sasagutin natin yan. Tapos si Katrina Dado, Doc, totoo ba na yung pagligo ng malamig sa umaga increases the chance of aneurysm? Ayan, sige, mamaya sasagutin natin lahat yan. Hanggang alas 12 tayo dito. Lahat ng tanong sagutin yan. Sisingil pala ako dapat ng ano, no? Dapat naningil tayo, 50 pesos kada tanong sasagutin natin. Oo. Kami pang ano tayo mamaya, di ba? So sige, Jay, sagutin mo, Okay. Doc L. Sige. Good evening pala sa lahat, no? Sa mga nanonood, no? So, doon yung isa nating nanonood ngayon si Sir Raul Florendo, no? So, co-doctor ko rin yan. So, Uy, Doc, magandang gabi I sa think iyo, Doc. mag-agree siya pag sinabi natin na I think yung hardest part more than anything about being a doctor, I think is yung long hours na talagang parang hindi siya natatapos eh. Kasi no, para lang sa kaalaman ng lahat. Kunyari, when you work in the hospital, kapag nandun ka sa hospital, kasi usually alam natin yung mga doctor, yung mga nakiklinik, Yes. ano sa pasyente, tas uuwi na. Yes. Yun kasi yung tapos na, no? Pero ang Oo. mahirap kasi yung hindi pa yung mga yon. Yung mga Mm. nagsisimula pa lang, no? Kasi Training. habang ginagawa mo yun, yung training, you spend at least 100 hours per week sa hospital. Yun yung least, ha? And then sometimes you spend 36 hours straight inside the hospital. Walang Grabe. tulog, no? Walang ligo. Swerte na kung makakain ka. Kasi ang dami nangyayari, kailangan mo bantayan lahat, no? So, yun nga yung irony behind it. Parang ikaw ang advice mo lagi sa kanila, take care of yourself, alagaan mo, matulog ka. Pero yung nagsasabi nun, hindi natutulog. So, I think yun yung para sa Yeah. akin, yung hardest part about it. Tapos- Yung long grueling hours that does not seem to end. I definitely agree with that. Tapos come to think of it, andun na yung grueling hours. Tapos nandun yung part na hindi ka pwede magkamali. Yes, oo. Ang I think- haba ng oras, di ba? Tapos bawal ka maging mali. Bawal ka maging tanga for a second. Kasi it matters, buhay ang Totoo yun. Hinahawakan Totoo mo, yun. diba? So, I think yun yung nade-develop mo no? Yung paano ka mag-iisip ng tama pa rin kahit hindi ka na makapag-isip, no? Kaya, I think yun talaga, yun yung made-develop mo, no? Yung hindi ka talaga kasi pwede magkamali kasi malaki masyado yung nakasalalay. Lalo na kapag gabi na, ikaw na lang talaga yung magdedesisyon. Wala nang iba magde-decide or to help you. So, yun talaga yung pinaka-important. Pero, I think, yung mga long hours na yun definitely will help you or mold you to become a better doctor. Pero syempre, it's up to debate kung yun ba yung pinaka-effective. Pero yun kasi yung dinaanan ko, so I can only speak for that. Pero yeah, I think any naman mahirap talaga, pero Okay, ako kailangan. Yeah. I have a question here sa Impossible PH inbox natin. No? Isang question from Grace. Okay, ang question niya, Doc, was there an instance or situation that you have to decide between a life and death scenario for your patient, and how hard was that? Is this harder than the grueling hours? Yun yung question niya. Yeah, oo, kasi alam mo yung a big part din they always talk about medicine or being a doctor as not just a science, but it's also a art as well, an art form, no? Kasi hindi ka lang naman robot doon na nag-iisip anong bagay na gamot. Mas malaking part actually ng pagiging doktor ay yung nakikipag-usap ka sa mga tao, no? And a big part of it, especially sa namin, no, sa line namin, which is internal medicine, marami talagang life and death scenarios na you have to guide families in making the correct decision for their loved ones, no? For example, yung patient medyo terminal na, ako as a doctor, I know na
doing everything at this point will only make it harder for the patient, no? Oh. Pero syempre yung family as their Yeah. as their loved one, gusto nilang gawin lahat or Yeah. ayaw nila ma-feel na parang sumusuko sila, no? Pero you have to guide them na kailangan mo ipaintindi sila without sounding brash about it na Acceptance. kapag ginawa nyo to, lalo lang mahirapan, no? So, kung hindi natin gagawin, mas mapapakita natin na yung love mo para dun sa loved one mo or sa family mo, no? So, yun yung isa sa mga life and death scenarios, no? Especially patients with terminal illnesses such as cancers, yung mga ganyan. Sabi nga ni Doc Florendo Raul, the true decision fatigue is real. Sabi niya, true daw. Yung decision fatigue is real. Kasi based on sa sinasabi mo, Doc, no, parang ngayon ko lang naiisip na kung meron palang profession na nire-require yung sobrang taas na social battery, doktor din pala. Kasi ang haba eh. Tapos not only the social battery, but it is accompanied with your moral battery as well. Kasi gaano ka kailangan mo maging sane. Yung term na yon, you need to be sane on insane scenarios and moments na hindi kayang harapin ng normal na tao. Kumbaga, hindi lang knowledge yung pinag-aralan, no? But you're right. Yung training, actually, grabe. Parang ano siya talaga. It's more than what you can prescribe. It's more than what procedure needs to be done. But it's more of how you can communicate to your patients, to the family, most lalo na. Kasi, syempre, yung patient, nandiyan yan sa pakiramdam na nanghihina, walang energy masyado to debate or to argue with the doctors, but yung family, yung anxiety, yung stress, plus the expenses, ang isipin mo, sasaluhin mo lahat yun. Di ba? So how can you make them calm and understand that the situation is this, eto lang yung kayang gawin, and if you do this, ganito, ganun. So parang it's planning. It's parang kayo yung nagde-decide what's gonna happen to that family. Totoo. Diba? Kaya siguro maraming sa aming insane. kapag hindi nakaharap yung mga pasyente, mga insane na kami pag Pero ito, sige, nabanggit mo yung insane, isa lang, commercial lang. Totoo ba na ang mga doktor pag uminom at nalasing, insane daw talaga? Ako personally hindi ko masasagot, baka si Raul alam niya, baka si Doc Raul. Doc Raul. Ito, shout out Doc sabi ni Eliza Panopio, hi Doc. Ayan. Rin, isa pa po to, insane din pag Insane din to. Tapos sabi ni Boss Rolly Dado, I love the topic. Ayan. So thank you for answering that, Doc Enzo. Ngayon, let's move to a different question. Ito, why, kasi nakita ko, puro, like your practice and your training was, most of it was in St. Luke's, Quezon City, no? Was there a definitive or powerful reason bakit St. Luke's QC sa dami-dami na nagbibigay ng medicine training and the curriculum itself, bakit St. Luke's QC? Okay. Sige. Nung bata kasi ako, nakikita ko sila Gloria doon nagpapagamot. Abre sila lahat eh. Review lang. Well, ako actually, ito, funny anecdote about my medical school journey. I wasn't really supposed to enroll myself sa St. Luke's, no? Okay. Hindi ako nag-decide para doon. Okay. Di ko alam yan, ha? Application process, yung mom ko, out of nowhere, sinabit niya pala yung requirements ko sa St. Luke's med school without me knowing. So bigla na lang may tumawag sa akin yung St. Luke's. Akala ko kinukuha nila akong parang parang scholar. Hindi pala, in-apply pala ako ng nanay ko. Pero looking back at it, no, right now, I think I made a good decision naman kasi St. Luke's parang ad ang dating parang, well, it's one of the premier hospitals in the country. So ang maganda kasi about it yung kasi kung gusto mo mag-training, gusto mo malaman kung ano yung dapat ibigay, hindi
ano lang yung pwede nating maging diskarte, no? No? So, I think training sa St. Luke's or studying there gave me the opportunity to see what it really is, kung ano ba yung dapat at hindi lang kung ano yung pwede nating maigapang o magawa ng paraan, no? Yun kasi advantage. I think yun yung main advantage ng St. Luke's from my experience basically. Saka ang dami kasing pasyente. Kapag hindi na kaya sa ibang ospital, doon dadalhin. So you get to see a lot of cases, a lot of patients. You get to speak. Alam mo, common misconception about St. Luke's is mga mayayaman lang yung mga nagpapagamot doon, no? Pero it's not the reality. Sobrang yaman lang, no? Sobrang yaman. Ano talaga, from different classes, you get to see them. No? Kasi nga, it's a referral hospital. So, yung mga mahihirap na kaso doon talaga pinapadala. We have a social service arm where we use like a charity, charity wing, no, na naging referral center from other hospitals. So, we get to see patients from different walks of life, which will also help you. Kasi, syempre, if you want to become a doctor or any professional, you have to know how to handle people from different demographics or different walks of life para you get to be well-rounded, no? Hindi lang yung isa lang yung angle na alam mo na bigay-bigay lang lahat. So dapat marunong ka kung ano yung dapat, pero at the same time marunong ka rin dumiskarte. I think yun naman yung importante sa lahat ng... Great answer. Ayan, sabi ni Doc Raul, haha, wellness for life na po ako, Dr. Dado. Let's fight against the alcohol, vape, and smoking pandemic. Sabi niya, ayan, yan ang mga sabi ng mga pero ewan ko lang ha. Ewan ko lang kasi, well, kung ganun ka-stressful yung trabaho, imagine anong klaseng bawi sa para magawin mong normal ulit yung isip mo, no? Yeah, well, actually, no, you really have to have a parang outlet para malabas yung stress, no, yung mental fatigue, kasi it's really mentally draining, especially when you're going through the daily grind, no? So, kunyari si Doc Raul, marami siyang outlet from jiu-jitsu, nagjo-jiu-jitsu yan, MMA, buhat, no? So yun yung mga outlet niya. Parang ako lang pala si Doc Raul 15 years ago. Iba ba? Oy, may resibo ako para diyan. Totoo 'yan. Kaya nga ngayon, gustong-gusto ko yung topic natin kasi nga since you're also running advocate, you're doing it for yourself at the same time, it also inspires other people. Kasi like ako, for example, syempre ako, hindi naman ako nape-pressure, but of course, naiisip ko na if kaya nyo, kaya ko rin. Yun nga lang, kailangan mo lang talaga hanapan ng oras eh. Diba? Yun ang mahalaga. So, I think yun din naman talaga yung problem ng karamihan, yung oras talaga. No? Pero yun nga, it's really about balancing things, no? So, pero yun, mahalaga kasi na meron kang outlet not just like for physically, like for your mental health as well. Anong outlet mo, Doc LJ, maliban sa pagtatakbo? Gumastos. Masarap. Alam mo ganito, kaysa i-gastos mo, bakit hindi mo na lang ibigay sa pamangkin, no? Ibigay sa pamangkin mo para hindi, ako lately outlet ko yun, no? I run at least 4 times a week. Yung iba pang outlet ko ay video games has always been a good outlet for me throughout my life, no? So that's one. I've also dabbled recently into photography, although very amateur lang, no, as a creative outlet. So I think yun, para to help you really be well-rounded, para hindi ka lang parang machine na titingin ng pasyente, next, kasi mahirap, nakaka-drain talaga. Totoo. So ayan, no, sabi naman ni Miss Micaela Kay Panganiban, is it true that herbal medicines are as effective as generic medicines? Ayan. So, mamaya, ang gaganda ng questions natin. Meron ako narinig na boses dito para sa subconscious ko. Bro, pakisave mo lahat ng questions nila tapos bato mo sa akin para matanong ko.
Okay. Ngayon ganito, punta tayo sa medyo, we're on the second segment of our podcast. Again, maraming salamat po sa nanonood. Please do share kasi the reason that we're doing this is, we're very passionate about sharing the knowledge. Yung mga bagay na, kasi ngayon kasi grabe yung knowledge overload eh. Kahit saan ka pumunta sa TikTok, meron na daw gamot na nagpapagaling ng ganito. Pag pumunta ka naman sa ganito, ang dami. May na-discover na daw sa buwan na meron. Tapos may nabasa pa ako na merong mga bacteria na kumakain na ng plastic. Ang dami. Parang hindi mo na, paano mo i-fact check? Lalo na ngayon na tinigil na ni Mark Zuckerberg yung pag-fact check niya. Tinanggal niya, dinisband niya yung team na nagfa-fact check ng mga sinishare. Parang sabi niya, I don't care anymore. Ba't ako mag-aaksaya ng pera sa pagpa-fact check? So ngayon, mas malaki na yung chances of, yung fake news or fake information. So, yung generation na mas bata sa atin are very prone to get this feeling nila. Katulad ng karaan, yung anak ko sabi, si Aisho Speed daw mayroon na ng Peru. Sabi ko, una-una sino si Aisho Speed? Pangalawa, paano siya naging mayor ng Peru? So, alam mo yun, ang bilis ng knowledge. So, sabi ko, ang bilis, kahit ako, bubukas lang ako, meron ako nakita, ito Doc, nagpakasal, babae, lalaki. Tapos yung lalaki, ginayuma daw nung babae. Ewan ko, kita nyo to, nag-trending to. Yung binuhusan ng asin. Binuhusan ng asin yung lalaki. Nagising na, sabi niya, sino ka? Ba't ako nandito kinakasal? So, alam mo yun? Parang, totoo ba to? O tinaloko lang tayo ito mga to? Well, that's connected to medicine kasi psychological yun di ba? Parang, seryoso ba yun? Di ba? Sabi ni Miss Dalmacia Seville Cobrador, hi Ninong LJ, sabi ni Ellie daw. Si Sir Vincent Dosado, hi Doc LJ, watching here all the way from QC. O di ba? Ang daming fans si Doc LJ. Shoutout ko naman siya sa mga followers mo. Oh, hello sa lahat ng nanonood, sa mga kaibigan natin. Hello sa inyo. Kung may mga tanong kayo, ganyan lang. Baka hindi ako yung makasagot, baka yung ibang nanonood din, masagot nila. Mamaya, tanong yan. Ito maganda ka tanong ni Whip May Cobrador. convention na tayo dito eh. Sabi ni Whip Cobrador, lalabo po ba ang mata ko sa kaka-computer? Kaya tanong. Kasi nung bata, sige, mag-computer ka dyan hanggang sa mabulag ka. Di ba? May ganun, di ba? Totoo naman. Okay. So, eto, bago tayo pumunta doon, second segment, Doc LJ, let's talk about something nostalgic. Okay. Pandemic. Okay. I know it's been a couple of years na natapos na yung pandemic. The whole ECQ shenanigans, lalo na yung face shield. Oh my goodness, pag naalala ko yung face shield. Hindi ko talaga, yan talaga yung pinaka, maliban sa Dalgona Coffee tsaka sa Ubi Pandesal, yung face shield yung pinaka may core memory ako talaga. Walang yung face shield yan, bro. Nagda-drive ka, face shield, may mask. Parang sabi ko talaga, hindi ko na-imagine sa buhay ko mangyayari to. But again, Doc, can you tell us and share something about kasi alam ko you're a pandemic doctor since magkasama tayo dati sa bahay when you were just starting and training yourself to be a resident doctor in St. Luke's. So, can you share, in journey mo when the pandemic started, like a glimpse of it, para lang, and then, gusto ko lang malaman kasi I know, feeling ko, malaking reason bakit ganito kang klaseng doktor ngayon is because of what you have encountered, what you have experienced during this, yung once in a century and a lifetime pandemic na nangyari. Okay, sige. No, so actually yan yung mga favorite topic namin mga mga pandemic doctors. So ako, that was 5 years ago, tama, March ngayon. 5 years? That was 5 years ago. Sakto ngayon. Ngayon, itong week yun eh. So when the lockdown started and the pandemic really exploded, I was in my second year of training in internal medicine. So pag second year kasi ikaw yung nasa ER talaga eh, no? Okay. So yun talaga. So nung pumutok talaga yung pandemic, kami talaga yung nung sinasabing frontline, kami. Ikaw yun.
online. So, actually, Grabe. looking back, parang feeling ko like, kung alam niyo yung mga term nila na canon event, no? Parang ako Oh. personally, para sa akin, yun yung parang canon event ng pagkatao ko. Parang kung tama ka nga, kuya, no? Parang, I think, those experiences really molded me or made me to the person that I am right now. Not just a doctor, but a person talaga. Kasi even Person, until yeah. now, I carry the experiences, the lessons that I learned from back then, not just in a medical perspective, but on a personal level, no? Kasi para talaga siyang para siyang apocalypse. Yun talaga yung feeling. Apocalypse talaga. Para talaga siyang Pero kung napapanood nyo yung Walking Dead, no, parang yung siya lang mag-isa na sa kalye. Ganun talaga yung nangyayari sa akin kasi I remember ECQ yun, as in yun talaga yung kakastart lang ng pandemic. Nagda-drive ako from Laguna to Quezon City. 30-minute drive lang kasi ako lang talaga yung nasa kotse, ako lang nasa kalye. Stop, Grabe. walang kahit ano, no. So it was very difficult for the fact na mahirap siya kasi as a doctor you are trained to treat, to make people better, to treat illnesses, the sickness of other people, no? Pero at that time kasi parang it was parang sobrang jarring niya na experience kasi we didn't know what to do, we didn't know what to give. Parang wala kaming purpose kasi ang purpose namin maggamot pero hindi namin alam kung anong igagamot namin. Wala kasing clinical research that time to tell you kung ano yung... So, kung ano-ano lang binibigay namin, tinatry namin, no? Bago kami magbigay ng gamot, nagpapasign kami ng waiver na this is an experimental drug, walang proven benefit for COVID using this medication, but it can help, it may not, it may not, it may help, no? Tapos people are dropping left and right, no? Grabe. No? As in, namamatay sila sa harap mo. I think yun yung parang until now I carry those experiences na dinadala ko pa rin. As in, naalala ko pa siya vividly. I think one of the hardest parts kasi doon is when they bring the patients inside the emergency room. The family cannot come with the patient so nahihiwalay talaga sila. No? So minsan yun na yung last time na magkikita sila, hindi na nila makikita. Ang gagawin pa nila, magmamakaawa sila sa'yo kung pwede ba nila makausap yung tatay nila or ganyan. Paano nila makakausap? Wala namang cellphone yung tatay nila or like intubated na, tulog na, ganyan. So wala kaming choice, binibigay na lang namin yung number namin, no? Para, okay, minsan... ganung scenario? Like sarili yung cellphone? Oo, meron pa... Gumawa ako ng group chat sa Facebook para dun sa pamilya nung pasyenteng namamatay kasi nga gusto lang nila ma-video call at makausap for the last time yung tatay nila. Yung mga ganun, no? So, tapos ikaw yun na yung magdidesisyon para sa kanila kasi nga wala sila dun nasa labas sila. So, I think yun yung mga experiences na parang very difficult, no, as a person, not just a doctor, no, that I had to go through during the pandemic. And I think my co-doctors would attest to that na they also experienced the same thing. Actually, si Doc Raul, no, he is a pulmonologist and he decided to be one. So a pulmonologist is a doctor for the lungs, no? So yes. Yun yung inaatake talaga ng COVID. So he decided to be one because of that the pandemic, no, because of the experiences. So I think it's really a life-changing event. Ang kwento nga namin nun lagi kinukwento ko rin sa friends ko na parang feeling ko para akong pag nanggagaling ako dito sa bahay namin, pag nagpapaalam sa akin yung parents ko, parang feeling ko pinapadala nila ako sa gera. Hindi, ganun talaga. Parang ganun. Looking back, parang natatawa ako nun, pero parang ganun nga yung feeling, no? Parang pinapadala nila ako sa lugar na pwedeng may mangyari sa akin, pwedeng hindi mo alam kung meron kami mga kasamahan na nagkasakit, no, na naging difficult for them yung illnesses nila. So it's really very wala kang assurance, walang security kung anong mangyayari sa iyo. Yeah. Kasi kasi kayo yung mismo nakakaalam na there is no proven vaccine yet or drug to address yung mga nararamdamang mga symptoms and complications ng mga pasyente. So, kayo yung pinaka nakakaintindi na anything can happen
And hindi pwedeng hindi maganda yung mangyari. So, ako, ang kinukuha ko doon based sa sinabi mo is, did this made yung samahan nyo not only at St. Luke's, pero as, as the yung health frontliners as a whole, was there a boost of, kasi ganun sa gera di ba? Like, someone leads and someone needs to go forward. Yeah. So, minsan, di ba, yung sa kasagsagan, yung moral, kahit na sobrang parang sa amin, lumbay na kami, pero kayo, hindi pwedeng mababa moral mo, kailangan mataas moral mo eh. Kasi, so, did you get to boost each other's moral sa isa't isa? Was that a major player nung time time yun nga, common parang joke sa amin yan na parang, yung mga tao nagdadalgo na lang. Gumagawa lang sila sushi bake, tayo dito, hindi tayo makakain, no? Pero, yeah, oo, that yun talaga yung parang yung pinangahawakan lang talaga namin na kumbaga basta kami, okay kami, no? Parang kumbaga uhugot ka talaga ng strength from the people you work with, especially kayong mga frontliners during that time kasi it was really a difficult time and walang ibang makakaintindi sa pinagdadaanan mo kundi yung kasama mo lang din doon. Kasi kahit anong kwento mo sa iba, hindi talaga siya hindi siya kailangan mo siya ma-experience. Kailangan mo makita para malaman mo talaga kung ano yung lalim or yung weight ng totoong nangyayari. Ako, I'll share something Kasi hanggang ngayon, si DJ, yung panganay ko, pamangkin ni LJ, mula nung umalis ka sa bahay because you need to leave the house because nga, syempre may dalawa akong anak, tapos yung family ko nasa bahay. So, LJ actually, I'll tell everyone, he decided to leave the house, which is one of his comfort zone, to live with us. Kasi parang ako sa LJ, aside from being my brother, parang ko na rin yan. Parang kumbaga, parang sa akin na pinagkatiwala ni mama at ni dada nung time na yon kasi busy si mama at si daddy. So kami ni LJ, goods lang kami sa bahay. So he needed to leave kasi nga ayaw niyang mag-uwi ng anything or mag-isip siya na baka pag nagkasakit kami dahil sa kanya. So he didn't want to blame himself. So mula nung nangyari yon hanggang ngayon si DJ, yung prayer niya, meron siyang part, kasi hanggang ngayon maririnig mo yan, alam nila yan mamaya na please take care of Doki as he goes to the hospital, please protect him from the virus, etc. etc. As in hanggang ngayon sinasabi niya yan. So it was talagang ramdam siya kasi wala parang pandemic talagang magulat ka na lang, like kapitbahay mo kinukuha na ng pinadala sa isolation, tapos alala ko ng time na yon, para makabili ka lang ng gatas ng bata at ng mga paracetamol, ang bukas lang sa Makati noon na unang nagbukas was Mercury EDSA, yung malapit sa papuntang BGC drive-thru, bawal pa bumaba. Bro, Jay, 2 hours ay sa'yo, 2 oras bago ka makabili nung kailangan mo. Ganun kahaba yung pila. So, yung pinapanood mo talaga sa sinehan dati, yung mga senaryo sa Deep Impact, alam mo yun, yung nakapila yung mga tao na nagpapanik, parang ganun. Well, hindi naman ganun pero yung feels ganun Parang, biro mo sa SNR nga, para makabili ka na ng grocery, you need to wait at least 1 to 2 hours, tapos limited lang yung time na makakabili ka sa loob. Okay. Pero grabe, thank you doctors and nurses and other frontliners. Ayan. Sige Doc, ano yung sabi mo? Well, at least we came out naman, I think, of it na. Sana. May pa ilan-ilan pa rin, pero I think very minimal na lang lately. No? Pero yun nga, at least, and right now naman, we have a lot of medicines because of what happened, no? Bilis ng research and everything. So I think we came out of that naman better equipped, and hopefully hindi na mangyari ulit. I wouldn't wish it on my worst enemy. Sana, kaso grabe nakaraan lang, kailan ba yun? Nag-experiment na naman yung mga scientists, yung woolly mammoth. Di ba extinct na yung woolly mammoth? So pinasok nila yung genes ng woolly mammoth na extinct na medyo dinosaur type sa daga. So yung daga nagpakita ng woolly mammoth
characteristics, mahaba yung buhok, yung mga ano yun. Parang ano pa sa susunod gusto nyong gawin, di ba? But yeah, that's life. Talagang siguro it was bound to happen whether we like it or not for reasons na until now or until the time na hindi natin maisip, hindi pa rin natin papaliwanag why it needed to happen or why it happened. But tama ka, what's important is, we fought, and for those that we have lost and people that we miss, well, talagang it's part of life, inevitable nga di ba? You just need to face reality na yung buhay talaga is something na hindi natin controlled. But, sabi nga yung Doc LJ, you can do something about it. Di ba? Yun. Kaya yung mga ayaw magpa-check up, kasi natatakot, baka malaman nila yung sakit nila. Yun karamihan di mga tatanda, di ba? Kahit mga kaedad ko, ayaw magpa-check up. Bakit? Malaman ko may sakit ako. At hindi ko alam na may sakit ako. Wala akong sakit. Wala akong sakit kasi hindi ako nagpapatingin. Walang magsasabi sa akin, sakit ako. Well, ang lagi nga sabi, prevention is better than cure. Diba? Yes. But, talagang this is something now out of control. Ayun. So again, thank you to all the doctors, to all the frontliners, nurses, caregivers, yung midwives, and then, the hospital aides, lahat, yung mga paramedics, ambulance driver. Wala kang maririnig nung time na yon kung hindi wang-wang lang talaga na ambulansya. Tapos pag malapit sa inyo yung wang-wang ng ambulansya, nakakatakot. Kasi feeling mo si COVID nun para siyang naglalakad sa kalye na anytime pwede kanyang, hoy, halika dito, ikaw naman, di ba? Ganun talaga yung pakiramdam. Kaya lahat, everything was shut down. Ultimo yung prutas nga tsaka dilata hinuhugasan bago ipasok sa bahay. Ganun katindi. Diba? Tapos yung mga nagtayuan, mga laundry, kasi mga sanitation, etc. Ay, nako. Yes, but yes, salamat. At, we have moved forward from. At eto na, ang third segment natin, pinaka-exciting, Doc, sa last segment natin, ang mga katanungan nila. Okay? So, bago yung mga tanong nila, ako muna. Kasi, may kasabihan na hindi naman daw masamang maniwala sa matatanda at walang masamang maniwala. Ngayon, however, tama ba sa inyo na ganun? Katulad ito, I'll do the first question. Yung mga bata, pag nilalagnat, or ikaw nilalagnat, di ba nagtatalokbong ka? Sabihin, suotan mo ng jacket, ng medyas, takpan mo para hindi siya ginawin. Di ba? Ewan ko lang kung tama yung pag-intindi ko. Di ba dapat niya ma-release niya yung heat? So, ano ba yung tama doon? Like, is it kukumutan mo? Kasi may ganun kumutan mo para hindi ginawin. Di ba nilalagnat? Ikukulob mo ba siya? Or dapat hindi siya nakakulob? Mahirap pala to. Para pala tong exam no? Akala ko lang. Hindi. Kasi kapag yung tao or any living thing, kapag naglalagnat, para kasi siyang defense mechanism ng katawan mo no? To eliminate yung, kunwari, let's say, for example, yung bacteria, gantong temperature siya nabubuhay. So, itataas ng katawan mo yung temperature ng sarili niya para hindi mabuhay yung bacteria na yun, for example, no? So, ang goal mo lang is to generate heat, no? Kaya, kung tatalokbungan mo, kukumutan mo, the jacket, nakakatulong yun mag-generate ng heat. Pero kasi yung katawan mo palang on its own, nag-generate na ng heat. No? Kaya ang tendency, lalamigin ka. No? Kaya, tinatalokbungan lang din nila. So, wala namang mangyayaring masama kung gagawin mo yun. Kung comfortable yun sa bata or sa matanda na may talokbong, okay lang. Okay. No? Pero hindi, wag niyong gawin. Yun lang naman yun. Kasi yung katawan mo mismo, yung magja-generate ng heat, kaya minsan magcha-chills, 'di ba? Ganun siya. Kasi pag nanginginig yung katawan mo, nagja-generate ng heat yun pag gumagalaw Kaya, yun lang yung goal nun. So, kung ano lang yung comfortable, hindi required.
So, ang first aid pa ganun, usually, di ba, you do tepid sponge bath, cold sponge bath, pinapagawa nyo sa mga nurses, yung mga ganyan, di ba? Yeah. Yan yung pinapagawa nyo na recommended usually. Is punasan ng bimpo na malamig, ganyan, para ma-regulate yung body temperature. Tama ba? Problema lang kasi pag lagi mataas yung body temperature, hindi naman maganda yung pakiramdam ng tao. Okay. No? Kaya kailangan mo talaga siya i-regulate with gamot or yun nga, yung mga bimpo, punas, ganyan. Okay, ito isang tanong, Doc. No, maganda yung kanina yung question ni Doc Raul. Ang pagtatakbo ba or running ay nakakapag-cause ng arthritis? Okay. Sige, no, sakto yan kasi rheumatologist po tayo. So, ang specialty talaga natin itong mga arthritis, no, etc. So, sa linya ng arthritis, sa tanong ni Doc Raul na nakaka-cause ba yung running ng arthritis, no? So, sa maiksing sagot, hindi. No, kasi ang inisip natin, pag tumatakbo tayo, tinatapak natin ng mabigat yung paa natin ay nakaka-create siya ng pressure doon sa tuhod Sure, natin, yes. focus ng kiskisan, no? Pero rather than that, what's helpful about running kasi it strengthens the structures around the knee. Kaya hindi madali na mapudpud yung tuhod mo kasi malakas yung mga structures sa Okay, paligid. gets. Nagiging masama lang siya kapag ginawa mo siya ng sira na talaga yung tuhod mo. So hindi yun yung sisira ng tuhod mo. Pero hindi siya makakatulong kapag sira na talaga yung tuhod mo. Tuhod mo. Better to do other things kapag sira na. Pero if hindi pa, for example, bata ka pa, ayaw mo tumakbo kasi, Dok, sasakit yung tuhod ko, masisira yung tuhod ko. Hindi, no? Hindi siya ganun. So kung sumasakit yung tuhod mo habang tumatakbo, something's probably wrong about your form, no, or you're exerting too much effort, so you have to pace yourself correctly and see a doctor. Yun yung pinaka effective. Pero no, it won't kill your knees yung running. Ang daming question. Ang ganda ng sagot mo. Tapos kada sinasagot mo sila, dumadami yung tanong. Kahit sa I am possible page. So, ayan, Maniningil sinagot talaga ni Doc. tayo dito. Sagot ni Doc kung bakit so hindi daw. You can run, it will not cause arthritis, yung pagtakbo. Okay. So, Ito pa siguro in line with arthritis, since sa arthritis na tayo, madalas din kasi sinasabi yung pag nagpapatunog ng knocks. Mga Sama kasi ba yun? Yan nga, sinasabi huwag mo gawin yan, nakaka-arthritis. Hindi, no? Hindi siya nakaka-cause ng arthritis. Okay lang siya? Magpatunog ng Oo, gano'n? kasi nare-release Papakas ka lang? Nare-release mo lang air pockets doon sa mga joints mo. Okay. Okay, magpatunog ng buto. Hindi siya masama. Usually yung pak, gano'n. Hindi. Ganun lang din siya, no? Same lang. Iba naman yung nagsasnap yung legs. Tumutunog lang yung joint. So, kung tunog lang, walang problema. Pero kasi minsan yung sa mga Cairo, yung mga ginagawa. Ayun pala. O yung Cairo. Mga sa TikTok. Ano ka doon? Okay ka sa Cairo? Ayan Kung na. ako tanungin, ako, if nakakatulong sa'yo, good for you. May No? relief. Pero, I'd rather not kasi may risks na involved na medyo mas delikado than the benefits that it can give. No? Especially siguro sa setting natin kasi wala talagang regulating pa body naman yan. dito sa atin, no, compared sa ibang lugar na siguro may nag-regulate sa kanila. Dito kasi I'm not sure if meron ng regulating body or association sila, no? Good point. Pero personally I wouldn't, pero if it's helpful for you, it's up to you. Kasi ang hirap example na ganun ka, di ba? Hindi na magalaw. Wala Pero kang kasi pupuntahan na Pero kasi mga na- horror stories na nagkaka-stroke, etc. ganyan dahil nagkakaroon ng problem sa leeg. It's very sensitive kasi the Yes, spine, true. no? Ito pa, Doc. Ito magandang myth buster ng doktor. Bakit laging late ang mga doktor? May nagtanong. Yan. Bakit daw laging late yung mga doktor? Ayan, sige. Para siguro, yan nila. buong buhay kasi namin lagi kami on time, kaya pag pwede na kami malate lagi na, hindi, biro lang. I think it's multifactorial in the sense na onti kaming mga doktor, so we have to attend to a lot of patients.
no? So we're strapped for time. Pero syempre, it's on our end din that we have to make sure na kunyari yung kailangan lang namin i-book na patients, yung kaya lang namin, Okay. no? So I think it's Sobrang dami. it goes both ways, no? Pero kasi minsan there's an emergency that you have to attend to first, True, true. no? So it's sometimes kasi it's quite inevitable. Pero I think Misinterpret. yung ano lang naman yung key lang naman doon is really to communicate sa patient, no? Yun nga yung sabi ko, being a doctor is not just about giving medications or whatever. A big part of it is really about proper communication, no? So ako yun talaga yung make So sure ko. hindi pala palusot yung nagra-rounds lang si Doc. Paantay lang po ah. Kasi Ano naman yun yan? yung lagi sinasabi, pa-rounds lang po ah. Paantay lang po si Doc. tapos, ano na ho, namumutla ka na, sobrang gutom na si wala pa si Doc. Talong natin yung mga doktor dyan. No? Si Ay, Doc mga Raul, doktor natin dyan. Tapos ito maraming pa. pasyente yan si Doc Raul eh. Uy, si Doc Raul na yung pasyente. Dahil pala gawing ninong to ng mga anak natin. No? Tapos, ito pa, may tanong ko. Totoo po ba yung term na pinapasok ng lamig yung katawan mo? Tapos nakakakos siya ng paghilab ng tiyan and pagtatae. Oh, so in terms of lamig, I think it's a Filipino thing, no? Yung lamig. In terms of yung nakakos ng pagdudumi, pagtae, para po siyang pasma eh, no? Yung pasma na sinasabi, baka mapasma ka, ganyan. Kung titignan niyo, mga Pinoy lang naman yung napapasma. Walang ibang lahi napapasma. Pinoy lang? Ano ba Oo. English ng pasma? Sige nga, anong English ng pasma? Wala eh. Para siyang ano. Spasm? Hindi, di ba? Pag sinabi kasi nating spasm, yun na yung parang lamig, no? Okay. More on, may term dyan eh, parang, meron kaming term dyan sa medicine, parang knots na na-feel, na nag-aano naman sa muscles mo, na nagkakos ng spasm, ng knots, ng cramps, may ganun talaga, no? Pero yung pasma, or yung lamig na nagkakos ng Hindi mga totoo ang pasma. So, wala pang evidence na would say that it's true, pero yeah, I would say baka wala pa akong pasyente na napasma so far. okay. So si LeBron James nag-basketball, grabe yung laro niya, 40 points, 10 rebounds, 12 assists. Pagkatapos niyang punta sa locker room, talunan kasi siya. Ngayon maliligo siya. Okay lang yun, hindi masama yun. Actually, ang isa sa pinaka-effective na recovery post-exercise is really an ice bath. Wow. Parang So, sa Wanted ko ata napanood yan, sa Wanted. Kung titignan nyo, no, after nila mag-exercise, makita mo si LeBron, lumulublob sa yelo. No? Yun yung So, yung ice, yung nasa pail sila na malaki. Ice. Parang ano siya, ice bath talaga, parang bathtub na puro yelo lang talaga. Ano yan? Back up yan diba? by ano? Back up yan by clinically research and scientifically research yan. Kasi after an exercise or exertion, no, yung katawan kasi natin, syempre ang daming nire-release na toxins, na chemicals like lactate. So, kumbaga, para siyang namamaga basically yung buong katawan, no? So, yung ice would help to lower it down, to help you flush it out more quickly, no? Ayun, no? Sabi no, ganun pala yun. O yung mga Japanese, ganyan. So, Kaya makita nyo, panoorin nyo minsan. Kaya di ba minsan after nila mag-basketball, nakabalot yung tuhod nila ng yelo. bakit naman, Dok, tanong ko, bakit yung mga Hapon naman sa onsen, sobrang init naman ng trip nila, tapos nakahubot-hubad, tapos pupunta sa tubig. Ano naman yun? Iba naman yun. Oo, iba naman kasi yung benefit ng Init. warm, ng mainit compared sa lamig, no? It really depends on the situation, kailan mo siya i-advise. For example, ako sa work ko, I work with patients with arthritis. Iba't ibang klaseng arthritis, iba-ibang klaseng rayuma. Yung ibang rayuma pang malamig, yung ibang rayuma pang mainit yung binibigay ko. So, depende po talaga sa kung ano yung problema eh. Ganun Okay. siya. Okay, announcement lang po, special announcement. Lahat po ng tanong pagkatapos ito, 50 pesos po. Yung QR Pag-put code. lang po yung QR code po namin, ipa-flash, paki-flash yung QR code natin dyan. 50. Walang 50, hindi po namin sasagutin yan. Ngayon, yung po medyo rush, ma-prioritize kayo, 100 pesos po. O sabi ni Mix Kyoge, Doc, kapag ba mahilig ka sa mani at munggo, sasakit ba yung mga joints mo?
Okay. Magandang tanong din yan kasi isa yan sa laging sinasabi no sa akin no. Oo, kahit ako Sumakit yung ano ko kasi nakakain ako ng munggo no. Marami ho kasing klase ng rayuma again and maraming klase ng arthritis no. Depende po sa anong klase ng arthritis nyo yung makakaapekto yung pagkain. For example, yung gout no, yung gout gout. yun yung Nako. nakakaapekto yung pagkain. Pero po yung rayuma ng mga matatanda, wala hong epekto yung pagkain doon. Siguro man po kung may epekto yung pagkain sa matatanda, kapag kasi bumibigat sila, mas sumasakit po yung tuhod nila, no? Pero sa munggo, actually yung munggo kahit po pagdating sa gout, hindi naman po siya bawal, no? Sakto Pwede ulam po namin ngayon yan, no? At siguro nagiging problema po kasi sa munggo is minsan hinahaluan ng chicharon, Bagoong, yun na yung mga nagiging idapa, sodium. yun na yung mga nagiging masama, yung mataas yung uric acid. Pero munggo alone, relatively better naman compared sa ibang counterparts sa Okay. alak. Yan. Talagang Alak po yan. salamat, Doc. Ayan, salamat, Doc. Sabi ni Jorel Brian, pag nagplansya ba, bawal po maghugas ng kamay pagkatapos? Kahit yes or no pwede muna rin. lang, Doc, kung ano. Pwede ba? Parang pasma lang din kasi yan eh, no? So, Ganun. okay lang. Pwede lang din. Okay lang. Sabi Siguro ano ni yun eh, Buso, palusot ng mga ayaw mautusan. Kakapugas ko lang ng pinggan, plansyahin mo ako. bawal. So, Bawal pag yun. napugas akong pinggan, okay lang ako magplansya. Oo. Pag nagplansya ako, okay lang din ako maghugas. Oo. Pero kung ayaw mo pwede mo sabihin yun. Para so malamang nag-invento nun yung ayaw mautusan. Tama si Doc LJ. Sabi ni Boss Rolly Dado, every morning kapag nagsi-stretch ako, nagkaka-cramps ako. True ba na ang reason ay kulang ako sa water intake? Malaki po ang reason sa cramps is yung dehydration, kulang sa water intake, electrolytes, etc. No? Saka siguro baka yung pagtulog nyo rin, mali yung ano nyo, yung eating habits nyo. Madalas kasi nangyayari mga pasyente may mga nakapatong na unan sa paa nila. Kaya yung paa nila nakadiretso buong gabi. Pagising nila, nagka-cramps kasi ganun talaga. Kaya dahil dun sa pwesto. So marami kasing factors So better, di bale, dad mamaya tingnan natin. Tapos ito, si Boss George Madrigal. Hello Doc LJ, I'm watching from Paris. Grabe, from Paris Meron tayong mga international viewers. Di ba? So, ask ko lang po. Bonjour. Totoo yan. Totoo yan. Si Tito George Madrigal to, di ba? Ask ko lang po if you're doing knee surgery. Thank you po so much and God bless you. Tito George, paki-PM po ako. Sabihin po namin yung rate kung magkano po ang... Ako po, hindi po ako naging knee surgery, no? Ibang klaseng doktor. Ay, iba yun, surgeon. Surgeons, no? Yes. Pero we also look at the same things rin naman. Okay. So, bago pumunta sa surgeon, pwede kayong puntahan. Oo. And then you would refer them to the... Kailangan na. Orthopedic, the surgeon. Okay. Tapos kanina may tanong, Doc, effective ba ang herbal medicines? Magandang question yan, Majority naman po kasi ng mga gamot na nagagawa natin, usually yung compound nila is nanggagaling lang din sa halaman, no? Sa products ng halaman, sa bacteria, etc. No? So, in general naman, herbal medicines ay okay, no? Depende kasi kung ano yung gusto nating effect niya. No? For example, yung lagundi, alam natin effective yung sa ubo. Pero kasi mahirap na yung herbal kapag pinaghahalo-halo na siya na hindi mo na alam yung component ng gamot. Doon na tayo nagiging problematic kasi minsan na-overload na yung kidney mo or yung liver mo. Kaya I think it's better na ang rule lang naman po is mag-take lang po kayo ng gamot kapag pinrescribe ng doktor nyo o kapag pinayagan po kayo. Pero as much as possible po, avoid taking medications on your own without consulting your doctor. Okay, tapos ito may question naman kay Katrina Dadang. Ganda ng question. Doc, totoo po ba na yung pagligo ng malamig sa umaga increases the chance of aneurysm? Ayan. Sige. Siguro po naging Sabi kayo kasi magtanong, nakakailang sagot na si Doc LJ. Parang hindi na kayo... Parang naging anecdotal lang sa umaga na nagkakaroon ng aneurysm kasi mas madalas talaga magkaroon ng aneurysms I think in the morning because of the pattern or yung rhythm ng katawan mo. Mas mataas kasi yung BP mo sa umaga when you wake up, no? Pero as for the
cold temperature itself, I wouldn't say na it affects the incidence of aneurysm. No? It's probably anecdotal or incidental at that point. Ito may nagtanong, hindi ko alam kung tatanungin ko. Soy Kanyada. Totoo ba, Dok, na pag nakatapak ako ng tae, magkakapera ako? Ito. Sana nga. Ito yung mga Sabihan walang mo ako kwentang pag nangyari. Sabihan mo ako pag totoo. viewer. Ito yung mga walang kwentang viewer. Dapat to, binaban list ng mga to. Tapos, ito, magandang question. Galing kay Harold. Uric acid lang ang dahilan ng sakit sa kasukasuan? Hindi po, no? Uric acid ay isa sa cause ng sakit sa kasukasuan, no? Yun yung gout na tinatawag. Okay? Pero hindi po lahat ng tao na mataas ang uric acid ay may gout, no? So, ganun po siya. Hindi po porket mataas yung uric acid nyo ay magkakaroon kayo ng arthritis. Kaya hindi po kailangan bigyan ng gamot kung wala namang gout. Yun po siguro yung magandang makuha nyo from that. Pero Kasi marami pong klaseng arthritis. Ito pa, Dok, may tanong si Miss Eliza Panopio. Hindi, ano ba to? Troll ba to? O siguro fake account? Sabi ko, Dok, paano po ako tatangkad? Sabi. Isa yung mga bagay po na kailangan na nating tanggapin kasi. Dok, ito tanong. Pag tumalon ka sa bagong taon, tatangkad ka, naniniwala ka pa din. Kasi doktor ka, Siguro, pero alala ko tumalon ka nung bagong taon. Parang hindi effective eh. Effective. Siguro pag 10 years old baka. Pero Pero kaya kapag nag-invento nun? 30 ka na, Sino kaya nag-invento niyan? Yung pag tumalon ka ng bagong taon, tatangkad ka. Sino kaya, tsaka ba't naniwala yung mga tao? Tapos tayo naniwala din, no? Pag bagong taon, tatalon tayo ng tatalon. mas gusto ko yung mga sa pera, yun yung mga yung mga kailangan natin patunayan talaga kung. Yun nga, totoo. pag nakatapa ka nga daw ng jebs, yun nga daw, magkakapera ka ba daw? O ito, Doc, maganda. Since gamer tayo, lalabo po bang mata ko sa kaka-computer, Doc? Computer. Kasi ako lumabo yung mata ko eh, no? Pero according sa studies, ang nagiging problematic kasi is yung too much strain sa muscles ng mata mo, no? Pero yung nagko-cause siya ng nearsightedness or farsightedness, hindi naman dapat, no? Kasi may mga ilan tao hindi naman. May mga ilan na tao, oo. So Okay naman, di ba? depende po talaga eh, no? Sa forma ng kita. Sa bata, hindi rin naman dapat. Pero I think mas importante sa bata talaga na i-lessen yung screen time nila in general. I think yun yung kailangan natin. Yun yung kailangan ng mga bata ngayon. Yun yung sabi ko sa iyo eh. Di ba yung si IShowSpeed, yung mga ganyan. Parang, tas meron silang lengguwahe ngayon na hindi ko natin maintindihan talaga. Yung mga skibidi toiletries, cap, mga ganun din talaga. Baka naman din kasi parang tayo, meron din naman tayo mga salita na hindi naiintindihan ng mga nakakatanda sa atin. Hindi ko alam sa iyo kasi ako, ang naabutan ko lang mga beanie, yung mga ganyan. Alam yung mga panahon na yan. Tapos ito, may question. Ito, Doc question. What causes mannerisms? Acquired habit ba to or neural response? Ang hirap naman ang tanong na yan. Tanong nito, si Teacher Ina Dado, mga nagtatanong nito. Most of the time, yung mannerisms are learned or acquired na nagiging parang in a way habitual na ng tao. Pero it's definitely something acquired. Tapos ito pa, Doc, may nagtanong naman, si Christine. Doc, bakit po ang pangit ng sulat ng mga doktor? O yan. Maraming dahilan po. Although ako hindi po pangit yung sulat ko. Hindi pangit sulat ni LJ. Maraming pong dahilan. No? Kapag madalas po kasi nagmamadali po yung mga doktor, lalo na po pag nagsusulat sa chart, ang dami po kasi namin talagang sinusulat. Kung maisip nyo lang po, siguro hindi ko na maisip kung gaano karami yung nasulat ko sa buong buhay ko. Sobrang dami po kasi naming sinusulat, so mas gusto na lang namin na binibilisan namin magsulat. At madalas po nagkakaintindihan naman po kami, no? So as long as nagkakaintindihan kami, hindi okay ako lang. Sa inyo bilib eh. Ang bilib ako dun sa empleyado ng Mercury. Saka ng Natuto na lang din sila, no? Hindi sila nakakausap pero naiintindihan nila yung sinusulat nyo. Pero ngayon po paunti na ng paunti, I think yung mga hindi pangit magsulat o kaya yung hindi naiintindihan. Nag-iPad na kayo eh. Digital na rin po kasi yung printed digital. So I think
Digital Maganda na yung po yun. reseta. Yeah. Kasi kahit po ako personally hindi ko naiintindihan yung sa iba, no? Kaya yun po. Yun yung dahilan. Grabe, no? Oh, ito, sige. Nagmamadali. Last ano tayo? Last 3 questions tayo. Kasi grabe, pagpahingi si Doc, bibiyahe pa yan. Ito. Maganda to, Doc. May pasyente pa. Kapag umuulan at nauulanan ka, magkakasakit ka. Yun din, no? Very common na ano yan, na misconception. No, hindi magko-cause ng yung ulan, magkakasakit ka. Siguro na-associate lang kasi talaga na kapag panahon na ng tag-ulan, doon na rin kasi pumapasok yung kanyari flu season for example. Mas prominent yung viral infections during those times na kapag mas maulan na, kaya na-associate, no? Saka madalas nauulanan ka pag galing ka sa trabaho, galing ka sa school, na kung saan ay madalas doon mo nakakasalamuha yung mga tao na may sakit. Kaya pakiramdam mo pag uwi mo ng bahay, nagkasakit ka o kaya pagising mo, parang masama na yung pakiramdam ko, naulanan kasi ako. Pero yung ulan itself, hindi yun yung magkakos. No? Ano siya? Placebo lang siya. Like parang More on ano siguro, incidental. logic. Pero pa sobrang Coincidence. grabe naman yung coincidence. Kasi lagi talaga pag nag-ulanan ka talaga, malaki tsansa mo. Mas malaki tsansa mo na magkakasakit kasi sa magkakapera ka, nakatapa ka ng tae. Sana nagkapalit na lang yung Sana success. nga, no? Pag naulanan ka, tsaka ka Sana na lang- yung success rate ng tapak ng tae sa pera, mas mataas. Kaso mas mataas yung success rate ng naulanan, magkakasakit. Okay, ayun. Tapos Doc, ganito. Sobrang dahil mo sinagot na questions. We are very thankful. Medyo napahaba yung podcast sa atin dahil nga sobrang saya ng ating usapan. Ngayon, can you invite yung viewers natin, yung followers, at maraming manonood ng replay nito So, invite them. Saan ka ba nila makikita? Saan ka nila pwedeng magpa-check up sila sa mga shows. Abangan nyo po ako sa SM. Ayun, lang. Salamat po sa lahat ng mga nanood today, no? Mga nakinig at mga nagtanong rin at the same time. If may questions pa po kayo, pwede po kayo magtanong sa akin. Pwede nyo po akong lapitan, no? As for yung sa clinic, message nyo lang po ako kung may gusto kayong alamin, no? Pero you can always talk to me po. Okay? And then, aside from that, thank you po ulit, no, for inviting me, Kuya, and Sir Aki, for inviting me today. It's always nice to have a platform to share yung ating mga health, mga advocacy, especially regarding health, no? Kasi not a lot of people have very easy access to health professionals, especially in our country. True. So anytime na we get to have a platform that we can advocate for a broader healthcare for everyone, it's always a welcome thing for us health professionals. Yes. So Again, again, pleasure is all ours. Ayan, palakpakan si Doc LJ. Sobrang papasalamat kami for the time because, you know, maraming ang questions at hindi titigil ang questions hanggat hindi natin ititigil ang podcast. So, isang huling tanong, Doc, bago tayo magpaalam. Kung tatakbo kami ngayon at gusto namin mag-running, ano yung ipe-prefer mo sa amin? Best way to start? At magastos ba talagang tumakbo ngayon? ang best way to start siguro, bili ka ng bagong sapatos para mapilit. And siguro ang best way to start is to, wag mong bibiglain yung sarili mo kasi hindi mo siya ma-enjoy, no? Kasi ang goal mo is ma-enjoy mo siya Okay. No? Kaya start slow. Sabi nga nila, run slow to run fast, no? So, take it slowly. Walang nakikipag-unahan sa'yo. Kalaban mo lang yung sarili mo. So, take it slowly. One day, magugulat ka na lang. I think nandun yung enjoyment sa pagtakbo or any exercise or any exercise-related activity. Andun yung enjoyment. Pag nakikita mo na siyang dahan-dahan mo na siyang umu-okay ka sa ginagawa mo, mas nagagawa mo na siya nang hindi ka nahihirapan. Kasi dun mo nakikita yung pagbabago sa katawan mo and sa isip mo din. It affects both your physical and mental health, no? So I think the hardest part is starting it, no? Pero after that, consistency is the key. O pahabol, shoe recommendations daw. Top 3 lang, Doc. Shoe recommendations. Pag tatakbo ka. Baka naman. Ayan. Malay mo, Oh. padala. Baka naman. Top Siguro
siguro kung ano na yung meron ka, yun na yung Number pinakamaganda. 1. Nandun, O ano top 3 kung ano yung meron ka. Okay. kung ano yung meron ka, Top 2, no? Tapos, kahit anong Adidas, at Adidas kahit, na mga running, okay siya? saka kahit anong A6. A6. So, ang top mo, A6. Oo. So, itong mga on na to, panis to, mga Hoka, on, mga ganyan, panis yan. Maganda naman siya, lalo na pag tinakbo mo siya, maangas kang tignan, no? Pogi yung sapatos mo eh. Sabi Pero, ni Teacher Ina, the hardest part daw sa pagtakbo is the last 2 kilometers daw. ibig sabihin mahaba yung tinakbo mo, may last 2 kilometers ka eh. Congrats Rally sa'yo. naman daw pag masakit ang tiyan mo, tapos tatakbo ka. Ay, Doktor, nako. grabe, A6 pala. A6 tama ang pronunciation. Ayan, so mga gusto tumakbo, A6 po. Ayan ha. A6, saan ba may A6? Wala ata sa GH Mall A6 eh. Wala. Wala, no? Podium. Podium. Ayan, guys. And so again, Doc LJ, maraming salamat. Thank you for sharing all the knowledge. And I'm Salamat. pretty sure everybody enjoyed and was entertained. And hopefully, we get to have you on the next. Pag kailangan namin na alam mo kay Tulpo, pag kailangan ng health expert, may tinatawagan bigla sa telepono. So at least meron na kaming tatawagan. Next time doon tayo magkita-kita. Kasi, Pero sana hindi tayo yung huhulihin. guys, Salamat po. salamat again. Thank I'm you. Mix, Doc LJ, wishing everyone good night and a blessed weekend ahead. Malapit na yung weekend. Thank God it's Friday. Bukas na. And thank you to our sponsors, Hyundai Power Products, Hobby Hive Cafe at Unbox Green Hills, Ozin Habin Cafe, Neo Cafe and Bar, St. Patrick's Day, Saturday, at of course, syempre, si Doc LJ, i-follow nyo po siya sa Instagram. Nagpo-post si Doc LJ ng mga running and mga photography, mga ano niya, ha? So, di ba? So, i-follow nyo po siya sa mga socials niya. And, St. Patrick's Day. Okay, St. Patrick's Day, may tatanong. Sa Neo po yan, coming Saturday, March 15, party starts at 7 p.m. onwards. Non-stop po yan. Okay, maraming bagong surprises sa Neo, new cocktails, new events, and we have a lot of new stuff coming in sa Neo Cafe and Bar. Ayan po, makita-kita po tayo dyan. And, good night everyone. Maraming salamat. Jay! Bye, Jay. Thank you so much. Good night. Bye-bye. Salamat po. Ingat po ka lahat. Everyone, good night. Bye-bye.